Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Todo endorso ngayon itong si Panelo sa manyak na pastor na si Kibuloy dahil ayon po sa sinabi ni Panelo, kailangan daw ng isang mala-spiritual at makadiyos na gobyerno para masolusyonan daw ang lumalalang problema sa ating bansa. Hay Panelo, utak butiki ka talaga, mabuti kong ibang tao ang iyong tinutukoy, pero kung tinutukoy mo itong si Kibuloy, ang sarap mong ihulog sa mataas na building at ipakain sa pirana. Nahihibang na talaga kayong mga maka-Duterte. Biruin mo, tawagin mo ba naman na makadiyos na tao si Kibuloy, hindi ka ba kinikilabutan sa mga pinagsasabi mo? Isang manyak na pastor, iba't ibang dalaga ang minumuli siya gabi-gabi, at tatawagin mong makadiyos na tao. Hay naku, balatan kita ng buhay dyan eh. Anyway, wala talagang magandang masasabi itong mga kampo ni Digong. Ito mga kabunyog, kahit nakakakilabot ang mga pinagsasabi nitong si Panelo, pakinggan pa rin po natin ito. Ang bawat problema ay may kaakibat na solusyon at para sa lahat ng kinakaharap ng ating bansa, isa lang daw ang kinakailangan nating kasagutan para dito. Alamin ang opinyon ng batikang abogado na si Attorney Salvador Panelo. What's your take on the year 2025, Attorney Sal? Madugo, di ba? Kitang-kita mo naman, na yata ng mga hindi ka nais-nais nangyari. Sa pagtatapos ng taong 2024, hindi maganda ang puod ng dating Chief Presidential Legal Counsel sa mga nangyari sa loob ng nagdaang 12 buwan. Pero masisisi ba natin ang dating opisyal ng gobyerno sa gitna ng kaliwat kanang mga suliranin, mga sakuna, mga panggigipit at mga kontrobersiyang sumubok sa katatagan nating mga Pilipino? Sa pagpasok ng panibagong taon, muling binigyang diin ni Attorney Salvador Panelo na edukasyon pa rin ang dapat natutukan ng gobyerno. Kung hindi mo natin i-educate ang karamihan sa ating mga kababayan, sila ang bumubuo ng elektorado. Pag yan walang formal na aral, talagang bukas sila sa lahat ng pananako, ng impluensya, ng pagbili ng boto, yung madaling mapaniwala, madaling maloko, kasi walang formal na aral eh. Dagdag pa ni Attorney Panelo, kahit pa sandamakmak na mga Duterte ang magiging presidente, ay hindi pa rin tuluyang uunlad ang bansang Pilipinas. I was telling the President Duterte, sabi ko, Padre, tawagan namin, 1,000 Duterte maging presidente, hanggat ganyan ang educational system natin, hindi edukado, wala yan. Pero para kay Attorney Panelo, may mas higit na solusyon sa mga samut-saring problema sa bansa. Pero sa totoo lang, spiritual lang kailangan. Pag hindi spiritual, kung puro physical, wala mangyayari. We need a spiritual government. Ang opinyong ito ni Attorney Panelo ay naaayon at nakalinya rin sa direksyon na gustong tahakin ng senatorial candidate na si Pastor Apollo C. Kibuloy para sa Pilipinas. Batid ng butihing pastor na ang pagtugon sa mga problemang espiritual ang daan sa maayos, maunlad at tapat na pamamahala. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong balita. Galing sa istasyon ni Kibuloy na puro na lang fake news, ang SM&I at ni Panelo. Anyway, habang pinapakinggan ko itong balita mga kabunyog, hindi ko po mapigilan ang mangilabot at maisip na makadiyos ang manyak na si Kibuloy. Hindi ba sila nang didiri sa paulit-ulit na linyahan nilang butihing pastor daw si Kibuloy? Baka manyak na pastor ang dapat itawag sa kanya. Akala mo Kibuloy, nakalimot na kami sa mga katarantaduhan mong ginawa, lalo na sa mga kababaihan na walang kalaban-laban. At ito may kapal ng mukha ka pang tumakbong senador. Mahiya ka nga. Ano gagawin mo sa Senado? Magpapahinto ng lindol? Hay naku! Dagdag ka lang sa mga magkakalat doon at pasweldo pa sa buwis ng taong bayan. At ano ang mapapala namin? Wala, bagkus ang gagawin mo doon ay puro pagtatanggol sa mga Duterte, tulad ng mga kaibigan mo doon na sina Bato, Bongo at Padilla. Kaya mga kabunyog, wag na wag po natin iboto itong taong ito. Isang kahibangan ang iboto itong manyakis na si Kibuloy. Anyway, ito para maalala mo ang mga ginawa mo.
Lumutang sa Senado ang ilang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na inaabuso umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang dyan ang 2 Ukrainian na pinagsamantalahan daw ng pastor. Pinagsamantalahan ako ni Pastor Kibuloy. Pinaniwala nila ako na hindi dapat questionin ang pagsasamantala niya dahil mali na questionin ng ama. Yan ang ibinunyag ni alias Amanda sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children ngayong araw, kaugnay ng mga sinasabing pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ. 12 taong gulang lang siya nang magsimulang magsimba ang kanilang pamilya sa KOJC. At sa edad na 13 anyos, naging aktibong miyembro na raw si alias Amanda ng samahan. Dito na nagsimula yung pamamalimos kung kani-kanino, pangangaroling, pagbebenta ng otak at yung pagbibigay ng mga sobre para sa mag-solicit. Wala kaming magawa. Kundi sundin ang coordinator. 16 years old daw si alias Amanda nang maging full-time worker sa KOJC, kapalit ng ilang benepisyo. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng libreng paaral sa Jose Maria College or JMC. At magkakaroon ng allowance, may free board and lodging. Ang sabi pa, magiging party daw kami ng choir group ni Kibuloy. Makapag-travel daw kami ng libre. At dun po pumayag ang aking ina. Ilang buwan lang, na-promote daw si Amanda bilang miyembro ng close-in pastoral. Kasama raw sa gawain ng pastoral ang pagmasahe kay Kibuloy. Dito na raw siya sinabihan ng isang kagrupo na dapat ialay ang sarili at katawan sa pastor. Special privilege daw ito dahil hindi naman daw lahat nakahawakan at nakakalapit sa anak ng Diyos. Sabi niya pa, wag ko daw pagdudahan ang anuman ng mangyayari sa loob ng kwarto kasama si Kibuloy. Isang gabi, pinaligo at pinaghanda raw si Amanda bago masahiin si Kibuloy. Pagdating sa kwarto, tulog daw si Kibuloy at nang magising, saka raw siya pinagsamantalahan ng pastor. 2 pang Ukrainian na dating miyembro ng KOJC ang nagsiwalat pa ng mga umano'y pang-aabuso ni Kibuloy. Isa rito si alias Nina. It's called night duty, like us. Every time I go there, I was like praying that he will be just sleeping and not touching me. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang nasabing balita. Kaya nakakasuka talagang tawagin na makadiyos ang taong ito. Itong si Kibuloy, yan ba ang gusto ninyong maging senador? Nanggagahasa ng mga kababaihan. Unang-una, isang mortal na kasalanan sa Diyos ang ginawa ng iyong butihing pastor. Sigurado, magsasama sila ni Digong sa impyerno sa mga ginawang kasalanan nila sa Diyos. Anyway, ito mga kabunyog, panoorin natin itong naging pagdinig sa Senado, na kung saan nandoon itong si Kibuloy. At pakinggan po natin ang una niyang naging biktima ng kanyang kababuyan. At the age of 17, I became a member of the church led by this man, Apollo Kibuloy, in 1980. Apollo C. Kibuloy, whom I revered, was considered as God anointed, and his words held absolute authority. I respected him deeply, viewing him as truly the man of God. I was proud to serve alongside a man I believed to be holy. But one day while in Manila, I received a long-distance call from him. He informed me that he had received a divine revelation intended for me and instructed me to travel to Cebu, where he would share this important message. He was also scheduled to preach in Cebu that Sunday. Upon arriving in Cebu City, we arranged for him to stay at the Park Place Hotel in Fuente Osmeña. That evening, he instructed me to remain in the hotel, while Nilda Linda, the assigned worker, returned to the worker's house. When we were alone, I asked if I could just sleep on the sofa as it was a suite room. Instead, he insisted that I would sleep beside him. Sleeping beside a man I believed to be chosen by God was for me then a great privilege, an opportunity for a sinner like me. But what followed shattered my sense of faith and trust. Without a word, after turning off the light, he embraced me, undressed me, and violated me with his lustful act, and left me in shock and speechless. He then said, "This is the fulfillment of God's revelation."
He explained that God had revealed to him that I was to partake in God's life through him by surrendering my body, soul, and spirit. He also mentioned that other girls would go through him in a similar manner. His words were strange, but I was too shocked to respond. When I returned to Manila, I was once again instructed to sleep in his room. Fear gripped me, but defying the anointing of God was unthinkable. We had been told that such disobedience would invite a curse. February 15, 1998, ACQ used me again. It was always out of fear that I obeyed, a fear mixed with anxiety that he might knew how I pretended to be extremely grateful that he allowed me to be a part of his physical life, because in all honesty and God truly knew I was not. On September 30, 1999, I decided to leave without asking for permission, determined to free myself from his control. But he was not finished with me and did not stop terrorizing me. Alex Camia, his personal bodyguard, a full-time worker, once known to be a champion in gun shooting before he joined the group of ACQ, together with his team, kept coming to my place to harass me. 3 years ago, nagkausap po kami ni Alex Camia. Humingi po siya ng kapatawaran at nagsabi na siya ay nautusan lang po na kailangan din akong iligpit. Pinaniwala po siya na ako ay may malaking kasalanan at ako ay napakasamang babae. Nang tinanong ko kung ano ang aking kasalanan, sinabihan daw siya na tinukso ko raw si Apollo Cayon Kibuloy. Nakiapid daw ako sa mga ministro. Narinig naman po ninyo yung sa video. Nakipagtalik daw ako mismo doon sa workers' house at nagnakaw daw ako ng 3 million pesos. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang salaysay ng unang naging biktima ni Kibuloy. Grabe talaga mga kabunyog, yan Panelo, yan ba ang dapat ninyong suportahan, isip manyakis? Walang paggalang sa mga babae. Alam mo Panelo, ito ang isaksak mo sa makitid mong utak. Kung gusto natin ng maayos na gobyerno, once and for all abolish political dynasty at tanggalin ang mga buhaya na magnanakaw sa ating gobyerno. Dapat Sara resign. Yan ang nararapat Panelo. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.